Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng Huwebes sa ating lahat. So ngayon po ay Huwebes na naman. At ngayon po ay 21. Yes, 21. So ayan, bukas ay Biyernes. Hello po, magandang hapon kay Ma'am Apple Grace Silegna. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Grace. Kay Ma'am Apple Grace Silegna. Kay Ma'am Jacqueline Isnabi at kay Ma'am Chimes M.An. Maayong hapon po, Ma'am Chimes. So guys, ngayong hapon po ito, nandito na naman po tayo at isa naman pong pamamaraan ang paano ba natin maiwasan o makontra ang mga gaya na lamang po ng mga sumpa, maldisyon, palipad hangin, or ang mga inggit na hindi maiwasan na talagang may mga taong sadyang ganyan. So ano po ba ang dapat nating gawin upang ito ay ating maiwasan? Hello po kay Ma'am Marilyn Blodo Doloho, sorry. Kay Ma'am Genevieve Chavez, kay Ma'am Arlene Ibanez, magandang hapon dyan po sa Navotas. Maraming salamat, Ma'am. Kay Ma'am Chibes dyan sa Cebu, kay Ma'am Sherlina Bonawa, kay Ma'am Lang SV, kay Ma'am Nelia Meranimo dyan po sa Kuwait. Hello po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Janet Molero, kay Ma'am Ivory Parungaw Tison Ivy, kay Ma'am Sherlina Bonawa, kay Ma'am Marie Dacobmar, dyan po sa Tacloban, Leyte. Kay Ma'am Margie Danyukop Chan. Kay Ma'am Encarnacion Dueno. Kay Ma'am Myracel Capistrano Camara. Kay Ma'am Mars Malo. Kay Ma'am Liavilin, mayong hapon. Magandang hapon dyan sa Hong Kong po, Ma'am. Kay Ma'am Kagomi Aurelio. Kay Ma'am GV Bach. Kay Ma'am Anali Lazaga. Kay Ma'am Georgetta Kapuyan, dyan po sa Cagayan de Oro. Kay Ma'am Lynn Jose Esgaliera at kay Ma'am Judith Urbano. Ganon din kay Ma'am Jacqueline Mejia. Good afternoon po sa ating lahat. So kayo ba ay nakakaramdam kayo ng parang talagang kayo ay may sumumpa sa inyo? Mayroon talagang lihim na taong naiinggit sa inyo, talagang mayroon talagang taong talagang naghahatak sa inyo ng pababa. Alam niyo po ba na ang pagdura ay isang pamamaraan po ng sumpa. So kung kayo ay may kilala kayong isang tao na sa tuwing napapadaan ka o sa tuwing nakikita ka niya ay lagi talaga siyang dumudura, or talagang minsan ay nakikita mo siyang pag dumadaan sa inyong harapan ay talagang bigla siyang dumudura sa inyong harapan, ito po ay isang pamamaraan ng pagbibigay sa iyo ng sumpa. So maaaring ginagawa niya ito pag dumaan siya sa inyong harapan, sinasabi niya, dumudura siya, sinasabi niya kung ano man ang nais niya, ikaw ay maghihirap sa buhay, ikaw ay, ang iyong pamilya ay hindi ka makaahon-ahon sa hirap, ikaw ay magiging lugmok sa kahirapan. Maaari po yung isang way sa pamamaraan ng pagsumpa. So if ever man po na kayo ay may kakilala na ganyan po ang ginagawa sa inyo, if ever na nakikita mo siya, ang gagawin po ninyo dyan ay titigan mo po ang taong ito sa kanyang mga mata. Titigan mo yung tao na yan sa kanyang mga mata at sa isip mo lamang ay bigkasin mo ang mga salitang kahit ano man ang ginagawa mong sumpa sa akin, ano mang galit mo sa akin, ano man ang pinapanalangin mo na mangyari sa akin, ito ay hindi tatalab sa akin. So, tapos, and then pagka nakalagpas na siya sa inyo, ay saka ka rin, dumura ka din doon kung saan siyang parte ng inyong dahanan, dumura upang po ito po ay makontra. So, ayan po. Tandaan po ninyo yan, once na po ang tao na kapag nakikita ka or sa tuwing dumadaan na lang lagi sa inyong tahanan, ay talaga siyang hindi niya maiwasan talagang dumura. Ibig po sabihin ay mayroon po siyang hindi magandang pinapanalangin para sa inyo.
Ngunit mayroon pa po tayong ibang pamamaraan kung paano ba natin ito upang hindi na ito mangyayari, upang kahit na ulitin niya pa ito, ay hindi na po ito tatalab sa atin. Ito po ngayon ang ating ituturong pamamaraan para po maiwasan natin ang mga ganitong klase. Kasi kahit na gaano tayo kabait, minsan, kahit gaano tayo kabait sa isang tao, kahit gaano kabait na ipinapakita natin sa kanila, ay hindi po talaga maiiwasan na ang mga tao ay maiinggit sa atin. Lalo na kapag ang ibang tao nakikita nila tayo na pataas na medyo umaangat tayo sa ating kabuhayan, umaangat tayo sa buhay, mayroong ibang taong lihim na talagang nag-iinggit sa atin at talagang gagawa ng paraan para tayo ay pabagsakin. Minsan hindi pa natin alam na ang mga taong ito ay mismong ang atin pang isa sa ating kamalapit minsan isa pasto sa ating mga kamag-anak or malapit na kaibigan. Yung talagang ayaw nilang nakikita ka. Kumbaga pag nakikita nila na umangat ka sa iyong pamumuhay, para bang pakiwarin nila ay talagang napag-iwanan sila. Kaya gagawa sila ng paraan para tayo ay bumagsak. So ngayon po ituturo po natin ang ibang pamamaraan upang ito ay hindi na po mangyayari. So ngayon po, excuse me. Pwede po natin ito gawin bukas ng umaga ng Biyernes. So gagawin po natin ito bukas ng 6:30. 6:30 po hanggang alas 8 or kaya pwede po natin itong gawin mamayang gabi dahil full moon pa po. So pwede po natin itong gawin. Thank you so much po kay Ma'am Marlene Glodo Doloho. Thank you so much ma'am sa star. So ayan guys, ito po ang ating gagawin. So may kailangan po tayo. Kailangan po natin dito ng garapon. Guys, ang aking pong garapon ay plastic. Ngunit kung kayo po ay mayroong bote babasagin na garapon, ay mas mainam pong gamitin ang garapon. Ang garapon na babasagin. So kailangan natin ng garapon na may tubig. Mas mainam kung mayroon kayong tubig ulan. Kung mayroon kayong tubig ulan, ay mas mainam na ayun ang gamitin natin at ilagay natin dito sa ating garapon. Ngayon, kapag mayroon na kayong garapon, kailangan din natin ng 3 pirasong pako na may kalawang. So kahit ano pong laki, kahit hindi po importante ang sukat ng pako, basta po mayroon tayong pako na may kalawang. Mas may kalawang, mas mainam. Kailangan natin ng uling. So ayan, 5 pirasong uling or 7 pirasong uling po lamang ang ating kailangan. 5 piraso or 7 piraso po lamang ng uling ang ating kailangan. So ayan. At kailangan natin ng oregano. So, ayan. Alam nyo po ba guys na ang oregano ay isa ring, hindi lamang po ito napakabisang sa ating mga ubo. Kung kayo ay may mga ubo, maglaga lamang tayo nito ng 7 piraso. At ang tubig po nito ay ating inumin. Ang oregano din po ay isa din pong mabisang, napakabisang panghatak ng negative energy papasok sa ating mga tahanan. Kaya ang akin pong bakuran ay napakarami siguro. Ang bakuran ko po ay mayroong 5 o 6 na puno ng oregano dahil napakaganda rin po ng oregano sa ating katawan. Napakainam din po ang oregano sa loob ng inyong mga tahanan. Kaya kung kayo ay may oregano, magpasok po kayo nito sa inyong tahanan dahil napakaganda po nitong panghatak ng positive energy papasok sa ating mga tahanan. At ito din po ay magbibigay sa atin ng swerte. Bukod po doon, ang oregano din po ay pangontra sa lamok. So ayaw po ng lamok ng amoy ng oregano. Kaya mainam din po kung kayo ay mayroon nito sa loob ng inyong mga tahanan. Thank you so much kay Ma'am Maricel Guadalupe sa stars. Thank you so much, ma'am. At kailangan natin ng asin. So guys, sa asin po wala namang pong pili kung ano rock salt, ano mang asin ang mayroon kayo. Ngunit alam ba ninyo na ang pinakamainam na gamitin sa anumang ritual
ay ang sea salt. Kung kayo po ay may sea salt, ay napakainam ang paggamit ng sea salt. Ngunit kung wala naman po, ay kahit anong klase ng asin, iodized salt or rock salt, ay pwedeng-pwede po natin itong gamitin. So, gagawin po natin ito, maaari itong gawin mamaya. Dahil po full moon pa, pwede po itong gagawin mamalang alas 7 or alas 8 ng gabi. Or bukas po, alas 6:30 hanggang alas 9 po lamang ng umaga. Kapag lumagpas na ng hapon, tanghali, wag na wag po ninyo itong gawin dahil negatibo na po ang mangyayari. Kumbaga, kabaligtaran na po ang mangyayari. Kaya wag po kayong gumamit ng kahit anong ritual ng papalapit na po ang hapon. Kailangan natin ng uling, Ma'am Margie. Kailangan po talaga natin ng uling dito. So, ngayon po ang unang gagawin natin kapag nandito na ang lahat. Kapag nandito na po ang lahat ng ating kailangan, ang una po nating gagawin ay ilalagay po natin ang uling dito sa ating tubig. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ayan, 5 piraso or 7 piraso po ng uling ang kailangan natin dito sa ating ilagay sa ating garapon. Ngayon, kapag nalagay na po yan, kapag nalagay na po natin ang ating uling, ay isunod nating ilagay ang ating mga may kalawang na pako. So, 1, 2, at 3. So, ayan. Pagkatapos po nating mailagay ang ating uling at ang ating pako, ay isunod natin ang 3 piraso ng ating oregano. So, tatlong dahon lamang po ng ating oregano. Ang dami kong oregano dito. Ayan, 1, 2, 3. Ang bango-bango ng oregano. So, ngayon po, ito po ang ating ilagay. 1, 2, at 3. So, ayan, nailagay na po natin ang ating oregano. Kumuha tayo ng asin. So, kumuha tayo ng 1 dakot ng asin. Ito guys, ang ating asin. Habang ilalagay natin ang ating asin, ay usalin mo na anumang klase ng inggit ito ang magiging protection mo sa mga taong naiinggit sa iyo, sa nais gumawa sa iyo ng hindi maganda, sa nais magbigay sa iyo ng kapahamakan. Ito ang magbibigay sa inyo ng proteksyon. Habang dahan-dahan mong inilalagay ang ating asin, ay bigkasin mo ito. Ikaw ang magbibigay sa akin ng proteksyon sa taong nais na magbigay sa akin ng anumang uri ng kapahamakan or sa mga taong naiinggit sa akin. Basta po yung iyong intensyon ay inyong bibigkasin habang nilalagay ninyo ang ating asin. So, pagkatapos po natin itong mailagay, ang ating asin, ay hayaan natin itong maibilad or masinaga ng araw sa loob po lamang ng 15 minutes to 30 minutes hanggang 1 oras. Kahit 15 minutes lang po ang pinakamatagal ay pwede na po ito. Basta masinagan lamang siya ng araw or kaya naman ay masinagan siya ng sikat ng buwan. Lalo na ngayon at full moon pa, so napakainam po na gawin ninyo ito. Ngunit tiyakin po ninyo na kung ginagawa ninyo ito ay mayroon kayong 100% paniniwala sa mga ganito. So, pagkatapos po ng 15 to 30 minutes na pagpaaraw, ay pwede nyo na itong ipasok sa inyong mga tahanan. So, saan naman po natin ito maaaring ilagay? Huwag nyo po itong tatakpan, guys. Hindi nyo po ito kailangan tatakpan dahil ito po, hindi naman po ito papasukin ng lamok dahil po sa may oregano po tayong inilagay dito. So, kapag ipinasok nyo na po ito, ilalagay po ito sa inyong lamisa. So, center table. Ngayon, kung wala pong center table, maaari pong sa inyong altar. So, kung wala pong altar, walang center table, ay ilalagay nyo po ito sa harap po ng front door. So,
So doon sa harap ng front door ay pwede kayong maglagay doon ng maliit na lalagyan para po ninyo ito doon po ipatong. So kapag sa front door po, sa labas po ng front door ito ilalagay, maglagay kayo ng isang lalagyan kung saan nyo ito maaaring ipatong. Para ito po ang magiging protection ninyo sa anumang mga taong inggit na hindi natin maiiwasan, na talagang may mga taong talagang sadyang nakadikit na sa kanilang katawan ang pagiging inggitera or talagang hindi na nagiging masaya sa kapag nakikita na hindi, yung ibang tao hindi po talaga sila natutuwa kapag nakikita nila ang tagumpay ng iba. Para sa kanila ay nagiging failure sila kapag nakita nila na ang iba ay nagtagumpay. Parang ano kanila yun parang talo sila, pakiwari nila ay talo sila kapag nakikita nilang ang iba ay umaangat. Pwede naman po, alam mo ba ma'am, madali lang po magpaan ng kalawang, kaya lang po kapag gagawin ito bukas, kailangan kasi natin, ibabad lang natin ang tubig. Sa tubig na may suka, ang pako ay kakalawangin na po yan o kaya papaulanan lang po natin. Ngunit kung wala po talagang may kalawang, pwede naman po. Ngunit mas madali po ang epekto kapag ang ating gagamiting pako ay mayroon pong kalawang. Mas maganda po sana kung talagang ang ating gagamiting pako ay may kalawang. So doon po natin ito ilalagay guys. Ngayon po, kung maaari kayong makagawa ng dalawa nito, ay gumawa kayo ng dalawa nito. Ang isa ay ilalagay sa front door, maaring mailagay sa front door, maaring ilagay sa sala, maaring ilagay sa lamisa, at ang isa ay ilagay ninyo ito sa ilalim ng inyong kama. So ilagay ninyo ito sa ilalim ng inyong kama kung makagawa kayo ng dalawa nito. Upang kahit na kayo ay natutulog, makakatulog kayo ng mahimbing. At minsan kapag tayo ay natutulog ay hindi natin maiiwasan na kahit man natutulog tayo ay mayroon tayong protection sa mga taong nagnanais na gumawa sa atin ng hindi maganda. Kaya kapag makagawa po kayo nito ng dalawa, ay mainam po ang paggawa nito ng dalawa at ang isa ay ilagay ninyo sa ilalim ng inyong mga tulugan or sa tabi ng inyong tulugan sa may bandang kaliwa. Wag po sa paanan ha. Wag po sa paanan kapag kayo ay walang mga kama. Wag po kayo sa paanan maglagay nito kundi sa left side ng inyong mga ulunan. So ayan. Subukan po ninyo ito lalo na kung nararamdaman ninyo na talagang ang inyong buhay talagang parang pakiwari ninyo ay talagang may isang tao, may tao na talagang lagi na lang parang laging galit sa inyo or para kayong sinusumpa, yung parang lalo na kapag pakiwari ninyo ay hindi nawawala ng may sakit ang inyong tahanan. Ibig sabihin, parang laging may nag-aaway, maya-maya may nagkakasikit, ay maaari pong may gumawa sa inyo ng hindi maganda, maaari pong mayroong sumumpa sa inyo, maaaring may naiinggit sa inyo, kaya gawin po ninyo ito. Ngunit muli, ito po ay para lamang sa mga naniniwala. Thank you so much po kay Ma'am Amor Minion sa Stars. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, sa mga nanalo po, sana po ay nakapag-comment na ang lahat. Sa mga nanalo ng ating Lucky Charms, sana po ay nakapag-comment na ang lahat dahil bukas na po namin ipapadala ang inyong mga napanalunan. So sa mga hindi pa ho nag-comment, pasensya na ho kayo. Kung hindi pa kayo makapag-comment hanggang bukas ng tanghali, sa Sabado po or sa Lunes ay ipaparapol natin yung mga natira. So basta kami paulit-ulit kaming nagsasabi sa inyo na mag-comment na kayo para maipadala na po natin kasi yung iba gusto na po nilang makuha yung kanilang mga prize. So, kasi po dapat kasi sabay-sabay namin itong naipapadala dahil medyo madami po ito. Medyo madami po kasi ito kapag isa-isahin po namin ang atin pong shaving pay, lalo na kapag sa hindi ko nabigasin baka bawal.
300 pesos po. Pero kapag isabay-sabay po namin ito ipadala at yun na po ang maghatid kung saan man kayo naroroon, ay maaari lamang mas medyo mababa po ang ating babayarang shipping fee. Kaya po sa mga hindi pa ho nag-comment, please mag-comment na po kayo at bukas po para maipadala na po natin ang ating mga papremyo. Ayan. Hi, Ma'am Eileen Reyes. Ma'am Eileen Reyes, sa mga hindi po na umabot dito, ipopost po natin ito ngayon para po pwede ninyo ito mapanood muli. Para pwede po ninyo ito mapanood muli. Para po sa tamang gabay, para mas magawa po ninyo ito ng tama. So, ayan. Thank you so much, Ma'am Eileen Marmito, sir ba? Okay, ma'am. Pwede naman. Pwede naman, ma'am. Ngunit mas maganda po kasi, ma'am, kung panoodin ninyo ang video para po mas malaman ninyo, para po talagang mas magawa po ninyo ng tama. Ma'am Grace Paranis, guys, muli, sa mga hindi po nakaabot, wag ho kayong mag-alala dahil pwede po ninyo itong mapanood ng live dito po mismo sa ating page at sa YouTube channel ay ipopost din po natin ito para po sa mga hindi umabot. So, wag po kayong mag-alala dahil ipopost po natin ito mamaya po sa dito po, after po ng ating live, ay ipopost po natin ito. So, ayan. Okay, ipopost ko na daw. Sabi ni ma'am, ipost ko na. Thank you so much po. Sa mga star senders, ang dami ko pong nakikita ang nag-send ng stars, guys. Maraming salamat po sa inyo. Okay, para po sa mga hindi umabot, ay ipopost ko na po kasi sila po ay yan. Tamang-tama ang taning ni ma'am. So, ito po muna. Ilang araw daw po ba bago tanggalin? Matagal po ang visa nito. So, kahit 30 days ninyo ito ilalagay sa inyong mga ilalim ng inyong mga kama at sa harap ng inyong pinto ay pwede 30 days. So, after po ng 30 days, ay pwede kayo gumawa ulit nito after po ng 30 days. So, sorry. Nawala. So, ito guys, ipopost na natin para po sa mga naghintay. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Bye-bye po.